Sunday Blue. Hindi na yan, hindi na yan. Ito na yung sa phone. Diba may cover dyan sa OVN? Tingnan mo yung condo. Third page. Yun ba yun? Para makita yung condo. OVN pa. Tingnan mo isa-isa yung ang hawak ko yan, Department po sa ating Diyos.
National. Ano po, kabalay-ba ko din ating Pastor, Reverend Pastor Herbert Caballero. Palakpakan ko din sa Lord. Good morning everyone. Ulit po. Magandang umaga po sa lahat. Please be more, palakpakan po natin ang Panginoon. Then, salamat sa Panginoon. Napakaganda po ng message nung kanina ni Pastor at yung ating special manager. Tunay nga na yun yung ating mission. Ipakilala ang Panginoon sa mga taong ipagkakagawa sa Kanya. At syempre, bilang naglilingkod sa Panginoon, mahalaga na alam mo yung kalagayan mo sa Kanyang harapan. Alam mo kung saan ka lang gagalaw. Kasi kapag hindi mo alam kung saan ka gagalaw, ay magkakaroon ka ng maling pagkaunawa o anong ibig sabihin ng totoong paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Okay. Meron pa po ba kayo talang Bible yan? Physical Bible is cellphone. Ano po? Inayan po ba baka kung saan tayo? Sige po. Kung man yung tala niyo dyan, itaas po natin. Repeat after me this declaration. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. This beautiful morning, I will be taught by the pure, ever living, life-changing Word of God, and be bold to declare that my mind is alert and my heart is receptive, and I know that I will never be the same again. Ay pinanalangin. Aming Diyos, salamat sa pagkakataong binigay mo sa amin upang makabalik dito sa mga kapatid. Ikaw lamang ang may kakayahang umibo sa puso ng mga tao. Dalangin ko, Panginoon, gamitin niyo po ang mga mensaheng ituturo upang mahamon ang mga kapatid, Panginoon, na sa kanilang paglilingkod, walang ibang makita kundi si Kristo. Salamat aming Diyos, ikaw ang siyang mapamulihan, maluwalhati sa aming pagkakatipon. Ito'y dalangin namin aming Diyos sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, Panginoon po. Welcome po sa ating Convention 2026, Diyos po. Ano po yung ating theme for this year? Sabay-sabay na po. 1, 2, 3, begin. We must increase, I must decrease. Amen, magpakaganda po. Alam niyo po, kapag ang isa naglilingkod sa Panginoon na uunawaan niya, yung kanyang alalagayan bilang lingkod, siguro napakasaya ng iglesia. Amen. Kasi walang kagawan, walang intimidation, at gumagalaw ang bawat isa ayon sa pagtatawag sa kanya ng Panginoon. Napakahalaga po na malinaw sa atin bakit tayo ministro ng Panginoon. Yes. Ministry is not only a privilege, it is also a place of service. Dapat siya po yung tandaan natin. Ito po ay linya ng paglilingkod. At mahalaga po, kapag tayo naglilingkod, yung puso natin hindi mapagmataas. Hindi ho church, hindi ho lugar ng church para sa bida ang saya. Yung parang pabida. Sa paglilingkod sa Panginoon, mahalaga yung pababaan. So, ngayon po, I'd like to share to you this morning, yung title natin, More of Basa. him. More of him. Less of me. Okay, more of him, less of me. Ang teksto po natin, John 3, 27 to 30. Tingnan po natin sa ating slide. Basahin po natin na sabay-sabay. John 3, 27 to ano po yan? To 30. Ready? Okay, itayin po natin. Begin. John answered, a person receives even one thing unless it is given me from heaven. You yourselves bear me witness that I said, I am not the Christ, but I have been sent before him. Simple. The one who has the bride is the bridegroom. The friend of the bridegroom who stands
and her spirit rejoices greatly at the bridegroom's voice. Therefore, this joy of mine is now complete. He must increase, but I must decrease. Kanina po, na-share na po yung background. Ang background po ay kinausap ng mga disciples ni John, yung kanilang gabay, na yung kanyang binautismo rin, nababautismo rin. At nakita natin, gaya ng message kanina, na si John the Baptist ay hindi intimidated. Kasi alam niya yung kanyang katatayuan bilang lingkod ng Panginoon. Hindi siya nag-aalala. Tingnan niyo po yung kalapit niyo. Yan. Hindi po yung intimidation. Ano? Hindi niyo po yung kalaban. Yan po ay katuwang po ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen! Huwag mong titignan ang sarili mo na mababa kayo sa iba. Kasi wala mo talagang gawain mataas sa mababa. Lahat po yung pantay-pantay sa paningin ng Panginoon. Magkakaiba lang yung ating mga papel na ginagampanan at mahalaga na alam yung papel na ginagampanan. Yes! Alam mo kung saan alam gagalaw. Minsan nagkakaroon ng problema kapag tinitingnan yung posisyon mo, higit na mataas. Kaysa iba. Mali ang naputang lugar. Dapat sa showtime ka. O kung ka talaga magpapakita ng gilas. Kasi ang church po, it is a place of service. Ang habang tayo naglilingkod sa Diyos, kailangan unti-unti. More of Him, less of us ang makita. So, ayun po yung ating teksto. Tingnan po natin yung ating introduction. Okay. Tingnan niyo po. Sabi po dito, just declaration, He must increase, I must decrease, encapsulates His humble attitude. Alam niyo po, kapag ang isang naglilingkod sa Panginoon hindi humble, hindi niya naiintindihan yung ginagawa niya. Yes! O paano magmamalaki ang Panginoon na pinagpalit yung langit sa lupa? Pinagpalit niya yung crown sa cross. Yung tao napakababa, inabot niya. At ang sabi ng Bible, bumalik ako ng tao hindi para paglingkuran, kundi upang maglingkod. Yes! Kaya kung naiunawaan natin, ginawa ni Kristo, paano ka magmamalaki? Kaya dito po nakikita po natin, yung buong ministeryo ni Juan, ito po'y nakapaloob sa isang pag-uugali mapagkumbaba. Mahalaga kasi pag-uugali sa paglilingkod. Hindi po pwede na maglilingkod ka na ang karakter mo hindi maganda. Kailangan ang karakter mo natin maayos. Dahil tayo po yung tayo po yung visible body, di po ba? Si Christ yung head, and we are part of the body. Isa lang ang katawan. At ang bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Mahalaga na alam mo kung saan ka doon, at alam mo yung papel na ginagampanan mo para hindi ka maging mayabang. At ang sabi ko dito, na naiintindihan ni John the Baptist, yung kanyang purpose, he understood that his direct purpose was to direct attention to Jesus, the Lamb of God. Tama yung sabi kanina, yung spotlight hindi talaga sa kanya nakatutok. Ito yung nakatutok kay Kristo. Siya ay naghanda ng nadadaanan ni Kristo. Naalala po yung kwento, po? Kasi yung merong kwento na yung tungkol dun sa paralitiko. Tandaan po yun, sa Mark, na yung paralitiko, laging nako-comment yung kanyang mga kaibigan, di ba? Na binutas yung bubong, inihulog yung paralitiko para mapagaling ni Jesus. Pero ito naisip ko lang. Lagi natin nako-comment yung butas ng bubong para tulungan yung mga kaibigan. Pero naitanong nila ba sino nagtagpi ng bubong? Sino nagtagpi? Ay, gibain ko ba yun? Kung marami nakatingin sa akin, di ba? Kaya nga, gibain yung bahay ngayon. Masarap maglingkod kapag marami nakatingin mo. Pero ilan yung hantang maglingkod na wala nang nakatingin. Kaya, I wonder, ang kaya sino nagtagpin ko? Hantang maglingkod kahit walang nakatingin. Hantang maglingkod kahit walang crowd, walang Jesus na nakatingin. So, dito makikita natin na yun yung focus ni John. Ang ministry na hindi nakafocus sa kanya, kundi nakafocus kay Jesus. Amen! Laging si Jesus.
John's willingness to step aside as Jesus' ministry began to flourish is a testament to his selflessness and devotion to God's will. Kailangan yun yung puso natin. Yan yung dedication natin. Kailangan ito ay makatutok sa pagkakakilala sa Panginoon, makakilala mga tao sa Panginoon. Dito po natin. Ang slide. Okay, this morning I'd like to share to you 4 essential key elements for a purpose-driven minister. We are to be a purpose-driven minister. Kailangan alam mo kung ano yung layunin kung ba't tinawag. Nandito ka kasi may talo si Lord. May pagkagawa sa'yo si Lord na ikaw nagkagawa ako. Natamang-tama para sa'yo. Kung ano man yun, pupunin ng Panginoon at pagtapatan mo yun hanggang bumalik siya. So, we are to be a purpose-driven minister. Una po, first key element of a purpose-driven minister, you need to accept your identity. Tanggapin mo kung sino ka. Kung ano yung pagkakakilanlan mo. Sabi dito, we have heard this thing before. John 1:8. Ano sabi dyan? He is not the light. Malinaw sa kanya kung ano pagkakakilanlan niya. Hindi siya ang liwanag. Ang sabi sa John 1:4, and he was light, and the light was the light of men. Si Christ na lang ilaw, hindi siya ang ilaw. He is not the Christ. Kaya hindi siya intimidated kasi alam na hindi siya. At ang sabi dito, ito siya. He is the voice of one crying out in the wilderness. John 1:23. Sumisigaw siya, make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. John the Baptist said in John 1:15, he who comes after me runs before me because he was before me. Alam niya kung sino siya. Yes. Ano ko po? Alam niyo ba kalagayan niya sa paglilingkod? Amen. Mahalaga na alam niyo. Kasi kapag alam niyo, secure kayo sa posisyon na meron kayo kay Kristo. Amen. Secure kayo sa mga ginagawa niyo, hindi niyo ito pinapantay sa gawa ng iba. Amen. Alam niyo, ang sukatan hindi posisyon, ang sukatan kakapatan. Kung ano na yung ginagawa mo, yan may nagpupunas ng table o nag-aayos ng upuan, basta ginagawa mo ng tapat, napakabuti niyan at kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi lang natin ko, ang gusto maging propeta, matuto maglinis ng kubeta. Okay? Ano lang po yun, sinabi lang ng isang pastor, ibig sabihin, willing ka talaga sa amin na mga gawain, maliliit lang. Kasi ginagawa mo ito para sa Panginoon. Tuloy po natin. So, ito po, ang ganda po nito. Accepting your identity in the ministry involves rooting your work and purpose in Christ. Dito nagiging mahalaga sa isang ministro kung anong ginagawa niya. Kung ang kahalagahan niya, hinahanap niya kay Kristo. Yes. Ng connection niya kay Kristo. Rather than external achievements or worldly expectations. Be secure with your calling. Kung ano man yan, gawin mo yan ng buong tapat. At ang work mo ay nag-uugat sa iyong layunin Amen. kay Kristo. Dapat alam mo kung sino ka bilang lingkod ng Diyos at handa kang ganapin ito anuman ang maging kapalit nito. You must have what it takes to be Christ's minister. Kasi alam niyo po, ang paglilingkod kay Kristo may kabayarang hinihingi. May sakripisyo, may sakit ng loob. Sa paglilingkod mo sa Diyos, ang intentional masasaktan ka ng kasama mo. Pero worth it, nasaktan din mo siya na dahil sa atin eh. Nabasa ka ba na nalilikod ka sa Panginoon, nabasa din naman siya. Namatay pa nga. Anong pwede mong gawin sa Panginoon na hindi na unang ginawa sa'yo? Bago mo palang gagawin, ginawa niya na lahat para sa'yo. You need to accept your identity. To be a purpose-driven minister of Christ. Sige po. Ito na po, malapit na po tayo sa number 2. Ito po yung kailangan. Accept your identity in Christ. Ito po ba? Yung ating pagkakakilanlan, tanggapin po natin kay Kristo. Number 2 na po tayo. Ano po yung una? Accept your identity with Christ. Number 2 key elements. Know your ministry. Mahalaga pala yung alam mo ko yung pagkakalang papel mo. Para hindi mo napapakailaman yung papel ng iba. Alam mo yung scope ng ministry mo para hindi mo nakukwestiyon yung iba. Ang sabi po sa John 1:23,
from ESV version, he said, I am the voice of one crying out in the wilderness. Malinaw sa kanya eh. Alam niya ang ministry niya. Alam niya ang papel niya. Alam niya ang role niya. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said. Declarative, alam niya kung anong dapat niyang gawin. Iban po natin. So, sabi dito, in the Bible, a forerunner is someone who goes ahead to prepare the way for another person or event. Noong unang panahon po, kapag may mahalagang taong pupunta sa isang place, may forerunner pong nauna. Para po yung pupunta ang place, makapaghanda. Minsan kapag yung kalsada po ay bago-bago, pinangakad po yun. Para pagdating pagwahin ng mahalagang tao na darating, nakahanda na. Ang trabaho nilang ihanda yung pagdating ng darating. Pagkatapos yun, wala na siya gagawin pa. Yun lang yung gawain dyan. Ihanda ang dadaanan ni Kristo at kung magawa niya na yun, tapos na yung gawain niya. At yun yung malulugtog sa Panginoon. At ang sabi ko dito, the concept signifies a scout, guide, or one who makes arrangement for those who come after. Di ba yun lang nature ng ministry natin lahat? Iba-iba ang ministry natin, pero may isa intention. Makilala si Kristo ng iba. Kahit anong ministry mo, dapat papunta lang kay Kristo yung ministry na yan. Amen. Dapat lagi nakataas yung pangalan niya. Kasi mo, ang paglalatian hindi nakadisenyo para sa tao. Ang paglalatian ay para lang sa Diyos. Lipat po natin. Okay, sabi niya, ano yung ministry niya? He must increase, but I must decrease. Alam niya ang lugar na dapat niya galawan. Ako natitinigyan sa mga lolo't lola. Lumugar ka sa dapat lumugaran. Kasi kapag lumugar ka, hindi maayos ang lahat. At sabi ni John sa 29c, John the Baptist said, therefore, this joy of mine is now complete. Bakit? Nagawa niya maayos yung trabaho niya. Alam niya yung scope niya. Alam niya kung hanggang saan lang. Alam niya nangyari? Nung natapos niya na yung ministry niya, iba na siya ni Lord. Kaya pag hindi masyadong sinisipagan, baka matapos ka agad. Kasi ganun mo talaga yun. May mga calling sa Lord sa atin eh. Nakapag kapag natapos pa yung calling mo, kukunin ka na ng liwanag. Yung palagay ko din sa pasiguro, sana Lord dito tapos. Kaya yung tatlo kasama ko, mas masisipag ko yung sabi. Ay nasa likod. Yan ang pinakamasisipag talaga. Kaya sabi nila, kapag namatay yung kapatiran, tapos na yung mission niya. Kaya ako yung tamang galawan na. Kapag natapos, siyempre kukunin ka na ni Lord. Tapos na. Okay, tuloy po natin. Sabi po dito, know the scope and significance of your ministry. Kaya igaganap natin yung ministry natin. Kahit ano yan. Tagapagpaawit, tagapagluto. Kahit ano yan. Yan yung masaya. Pag nagawa mo, purihin ng Diyos. Gawin naman nila kanila. Walang pagsisilipan. Magkakaiba talaga tayo mga kasama. Huwag din ikumpara sa sarili sa iba. Kasi, ganito po yan. We are united. Pwede lang maging united kapag magkakaiba. Hindi pwedeng maging tawagin united ng magkakapareho. At tawag na uniformity. Pero pag magkakaiba, ano yan? Unity. O united tayo. So, okay lang magkakaiba. Kasi yun talaga yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. Okay, pangatlo na po tayo. Okay na po ba kayo? Medyo mabilis? Parang nahabol mo ako ng alas 12. Ito po, number 3 na po tayo. Accept your identity. Number 2, know your ministry. Know the scope of your ministry. Number 3, understand God's plan. Alam niyo dyan naiintindihan niya ang plano ni Lord. Kapag pala naliwanag sa iyo ang plano ni Lord, hindi ko lang mawala sa linya ng tamang pagdaligo. Hindi yung isang saan tayo sasabi kasi hindi malinaw. Si John malinaw sa kanya. John the Baptist ministry involves recognizing his role as a forerunner for Jesus, who was prophesied to prepare the way of the Lord. Alam niya, naiintindihan niya. Pasunod po.
ko dito sa 129 to 31, sabi, look at the Lamb of God who take away the sin of the world. Alam niya kung ano gagawin ni Lord. This is the one I mean when I said, a man who comes after me surpassed me because he was before me. 31, I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was he might be revealed to Israel. Ito yung gawain niya. Naunawaan niya kung anong plano ni Lord. Naunawaan niya ba siya nandun. Malinaw sa kanya. Kaya maganda, alam yung plano ni Lord eh. Kasi kapag alam mo, self-fulfilled ka sa ministry. Tuloy ko natin. So, ano nakita natin? Sabi ko, his primary role was to prepare the Jewish people to receive Jesus by calling them to repent and be baptized. This meant getting them to turn away from their sins and turn toward righteousness. Yun talaga yung ano ni John. Yung mga tao, mashirin niya, magsisi ang mga tao, para pagdating ni Christ, handa na yung kanilang mga kalooban sa kanyang pagdating. Kaya yung mga galaw ni John, nakapatong sa plano ng Diyos. Amen. Huwag kang gagalaw ng iyo. Yes. Dapat yung galaw mo, depende sa galaw ng Diyos. Tandaan yung ano sa Exodus, kapag yung haliging ulat umandar, andar din yung mga Israelita. Kapag tumigil yung haliging ulat, tigil din sila. Dependent yung mga galaw nila ayon sa galaw ng Diyos. At ang matindi doon, hindi naman talaga nila alam kung saan sila pupunta eh. Ang gabay nila ang Panginoon. Kaya hindi man nila alam, dahil dependent sila sa Panginoon, ay nagawa ng mga Israelita makating sa lupang pangako. At tayo rin, napakalaga na sumasakay tayo ayon sa galaw ng plano ng Diyos. Huwag mong ihiwalay ang plano mo sa plano ng Diyos. Yes. Dapat ang plano mo ay nakadepende sa plano ng Diyos. Amen po ba? Sige po, kasunod. Apat lang po ito. Understand God's plan and run on it. Gawin mo talaga. Sabi nga, ano man ang maging kabayaran nito, gawin natin kung ano yung plano ng Panginoon sa pagkatawag niya sa atin. Salamat sa Lord, mga kasama, binigyan tayo opportunity mag-likod sa Diyos. Dati, hindi natin alam kung saan papunta ang buhay natin. Lahat tayo galing sa bukit, sa kasadilig. Pero nung nakilala natin si Lord, nakita natin, o natagpuan tayo ni Lord, nakita natin ang liwanag, nakita natin yung buhay. Salamat sa Lord, napakabuti ng Diyos. Ito na po yung pang-apat at pang-uli. 4 key elements ng purpose-driven minister, you display God's glory sa ministry mo. Dapat ang lagi na-highlight si Lord. Kasi si John, gano'n eh. Alam niyo, yung ministry, di man tungkol sa atin yan eh. Yes. Tungkol kay Lord dyan eh. Kaya dapat sa loob ng church, walang itinataas dyan, kundi si Lord Jesus Christ. Amen. Wala dapat tao na mataas. Kasi, lingkod ka lang ng Diyos. Ikaw yung tagahanda ng daan para ang tao namin sa Diyos. Pero si Lord talaga yung main. Siya yung pinakamalaga. Kaya nga sabi dito, magpapalaman ko ang content about language, He must increase, but I must increase. Alam niyo po kasi, teacher din po ako, katulad ni Pastor, kung gano'n siya matagal dito sa Hong Kong, gano'n na rin ang patagal na teacher. Dahil nung siya po ay umalis sa Pilipinas, ako po yung umalis sa kanya, at nagpapasalamat ako sa Panginoon na bigyan niya akong opportunity maglingkod sa Diyos. At dahil sa kanyang biyaya, ito nga po, kasama niyo na nagpapatuloy po. Ito po yan. Tingnan po itong mga word na to. Yung he must increase, saka yung decrease, yan po ay parent infinitives. Saan po yan sa Greek language? Present infinitives. Pag mo sinabing present tense, it denotes continuity of an action. Ibig sabihin po, nung sinasabi ni John yan, sa kanyang mga disciples, ito yung ibig sabihin yan. It expresses the purpose. Sa buong pag-ministry ni John, ito na talaga yung purpose ni Jesus. Ito yan. Continuity of an action. Na sa bawat hinga niya, humihinga siya para i-increase kayo sa buhay niya at nag-increase siya. It is His purpose. It is His intention. At kung bigyan mo siya ng future, it will be His future action. That Christ must decrease and we must decrease. Yun yung diwa. Hallelujah. Sa place na yan, present infinitive. Ibig sabihin niya, it expresses purpose, intention, and future action.
and it is continue to action. Tuloy-tuloy. Hindi lang sabihin ko tuloy, ibang araw din, ito yung intention. Lahat ko gano'n dyan, ito lang talaga intention niya. He must increase. I must decrease. Wow. Ito po yung paglilingkod sa Diyos na walang intention na makita ang sarili. Mga prinsipyo tulad ng more of me, less of me. Limit po natin. Okay po kayo? Amen. Ito na po ano. Dito na po ako magtatapos sa challenge na to. Saan po? Sa ano po yan eh? Alam ko, 2 Corinthians po ito. Nagkamali po ako ng tama. Lipat po natin. Ako po nagkamali ng basa. Sa 1 Corinthians 4:7 po, gusto ko lang po kayo i-challenge. Ano yung bagay na meron kami na hindi kayo? Wala. Kakayahang maglingkod sa kanya. Kahit anong kakayahan ako. Kakayahang ganito. Ito ba hindi galing kay Lord? Bakit mo ito yung pagmamalaki na bakit dito tinagap mula sa kanya? Yun yung argument. Bakit mo ipagmamalaki ang isang bagay na tinilang din sa'yo ng Diyos? Di ba? Dapat gamitin mo ito para sa kanyang kapulihan. Yan ang may argument dyan. Kaya walang dahilan po ba tayo mamalaki? Yung meron ka, galing na kayo eh. Hindi naman galing iyo. Yun po pangalawa. Yan, para tayo hindi maging mayabang. Ano po? Ang sabi po sa 2 Corinthians 4:7, but we have this treasure in jars of clay to show that the surpassing power belongs to God and not to us. Inilarawan ang ministry natin bilang sisidlan. Buti kung sisidlan nangyari sa ginto eh. Doon sa putik, ang putik mo walang kwenta. Nagkaroon ng kwenta ang putik kung hindi ng kamay na magpapalayo. Pero ang malaga daw hindi yung lalagyan, ang malaga yung kaloob. Nakapaloob sa lalagyan. Yung nilagay ni Lord sa atin. Sige po. Ayun, wala na ba? Ayun po mga kasama. So, yun po yung challenge daw mga kasama. Ang challenge po mga kasama ito, habang tumatagal sana hindi na tayo mag-iba. Sana mabura na yung tayo sa sarili natin makita na si Kristo. Kasi yun ang intention ni Lord sa atin. To be conformed to the likeness of His Son, Christ likeness. Na habang tumatagal, nawawala na yung dating tayo. At na nakikita na si Kristo sa buhay natin. Kasi walang galaw si Kristo na tungkol sa kanyang sarili. Ang sabi niya lang na sinasabi ko natin ginagawa ko yung pinapagawa sa atin. Yes. Selfless siya. Broken siya sa kanyang sarili. Amen. At pinag-challenge ko mga kasama, kapag tangay-tangay mo sa